ay mas nakakaawa ang iyong sinapit. Roque, bakit nangyari yan sa iyo? Nakakaawa ka naman. Kung ang ating presidente ang namumuno ay wala sa tamang pag-iisip at binigyan na natin siya ng pagkakataon na magsalita, kung siya nga ay bangag, wala pa rin siyang sinasabi. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito ang pangyayari kay Roque. Ano ang nangyari kay Roque? Nako po, ay according dito sa kanyang latest update, ay lalong lumalalaho ang sitwasyon na halos hindi niya na makayanan, mga kaibigan. At siya ho dito sa pangyayaring ito ang nakakaawa. Hindi po tayo naawa dahil siya ho ay makukulong. Hindi po tayo naawa dahil siya ay uhulihin, aarestuhin upang ikulong. Hindi rin po tayo naawa dahil siya patuloy na ika nga po ipaglala ng kanyang sitwasyon. Bagkus, may mga matinding rason dahilan no, kung bakit ito ay lumalala na ang sitwasyon at siya ho, ito ang kanyang sinapit, lalong siya ang nakakaawa. Yan pong lahat mga kaibigan ng ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayaan ko po kayo kapag mayroon po kayong pagkakataon patapusin ang vlog na ito. Naku po, mas matindi pa ang matutuklasan mo dito kay Roque na ibabahagi ko po sa inyo. Patapusin lang ho ang video na ito. Isang like naman dyan mga kaibigan pag nagustuhan nyo po bago tayo magpatuloy. Ay alam ko nakalike na kayo eh. Maraming salamat, shout out po sa lahat. Eto ho, pakinggan po natin, mga mahal kung taga-subaybay. Langis! Nakakaawa Pilipinas. Kaya naman kinakailangan iparinig nyo na mga boses nyo. Hindi sapat na nagkokomento kayo sa internet. Hindi sapat na sa Facebook, dinalabas nyong galit nyo. Pagdating ng A13, lumabas kayo dyan. Yan ay pagtitipon para sa kapayapaan at para sabihin na no to impeachment to Inday Sara Duterte dahil naniniwala tayo na ang tao na may sapat na kakayahan, may integridad at may kaalaman at Ano na ito? Ano ang pinagsasabi mo, Roque? Maliwanag po diyan. Mga mahal kong taga-subaybay, kaya nga sabi ko, ang pag-usapan natin ay salitang nakakaawa. Nakakaawa daw po ang Pilipinas according dito kay Roque. Nako po. Sino ang mas nakakaawa? Hindi ba ikaw, Roque, ang mas nakakaawa ang kalagayan kaysa sa Republika ng Pilipinas? Huwag mong baliktarin ang pangyayari. Desperado na itong taong ito. Sino ngayon ang nakakaawa? Roque. Sa halip na ginagamit mo ang iyong tunay na katalinuhan sa tama, ay hindi. Hindi mo nagagamit ang iyong pagkaabogado para makapagtanggol sa tamang proseso. Sarili mo nga, hindi mo pa ipagtanggol eh. O tama, marami kang pera. Saan mo gagamitin ang iyong limpak na pera? At darating ng araw ay mapipresh pa yan kapag gumulong ang kaso sa iyo dito sa human qualified trafficking. Ang gusto kong ipunto, sino ngayon na nakakaawa? Roque. Mas maganda pa ang buhay ng simpleng tao at masaya sila kahit katulad ko na mahirap na hindi nagtatago sa batas. May pera akong kaunti sa bulsa. Malusog ako, walang sakit. Yan ang tunay. Na ika nga po'y pamumuhay na hindi nakakaawa. Aminado ako, wala akong pera.
Aminado ako na ika nga ho ay isang hamak at pinagmamalaki ko na ko isang mahirap. Ba't hindi ako nakakaawa kahit hindi ako mahirap, Roque? Kahit hindi ako mayaman. Ba't sa puntong ito, ikaw, nasa iyo na lahat? Nasa iyo ang katalinuhan. Ba't nasobrahan ka ng talino, Roque? Nasa iyo na ang limpak-limpak na pera. At saan galing naman yan? Oh, ba't maganda ba ang patutunguhan ng iyong buhay? Pinaghahanap ka para ikulong. Nasa iyo na ang qualified human trafficking na kinaso na malapit nang lumabas ang warrant of arrest. Sino ngayon ang nakakaawa, Roque? Ang Republika ba ng Pilipinas o ikaw? Ay mas nakakaawa ang iyong sinapit. Roque, bakit nangyari yan sa iyo? Nakakaawa ka naman. Hindi kami naawa sa iyo, Roque. Nang dahil ikaw ay makukulong, nang dahil sa sinapit mo, yun ay nasasabi ho namin. At dami rin nagbibigay ng anumang public opinion diyan sa comment section. Dahil isang uri ng paniningil sa iyan at may kasamang pangiinsulto. Dahil ikaw mismo, tumingin ka naman sa sarili mo, ginagamit mo ang salitang awa, nakakaawa ang Republika ng Pilipinas. Mas ikaw ang nakakaawa. Ba't inuulit ko, hindi kami naawa sa iyo. Dahil makukulong ka. Hindi kami naawa sa iyo. Dahil pinaghahanap ka. Hindi kami naawa sa iyo. Dahil may kaso ka. Basta't ang gusto naming ipunto, mas nakakaawa ka kaysa Republika ng Pilipinas. Nako po, alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ng gusto kong ipunto. Eto pa. Hindi gumagamit ng droga ang kinakailangan natin para maiahon sa kagutuman ang napakadaming Pilipino ngayon na ang lumobo sa pinakamalaking numero ng nakalipas ng 21 taon. Hindi pa ba kayo lalabas? Hindi pa ba kayo makikibaka? Si Francis, hindi po yung Nako, Pilipinas. ano na nang pinagsasabi nitong si Roque pakikibaka? Baka pakikibaboy. Ha? May nalalaman itong anong pakikibaka eh. Baka pakikibaboy, Roque. Dahil na pambababoy ang ginagawa mo eh. Ito. Kaya naman kinakailangan iparinig nyo ng mga boses nyo. Hindi sapat na nagkokomento kayo sa internet. Hindi sapat na sa Facebook, dinalabas nyo ang galit nyo. Pagdating ng A13, lumabas kayo dyan. Yan ay pagtitipon para sa kapayapaan at para sabihin na no to impeachment to Inday Sara Duterte dahil naniniwala tayo na ang tao na may sapat na kakayahan, may integridad at may kaalaman at hindi gumagamit ng droga ang kinakailangan natin para maiahon sa kagutuman ang napakadaming Pilipino ngayon. Ay, grabe ito si Roque, no? Talagang matindi ang mga sinasabi. Sino ang nakakaawa dito? Si Roque o Republika ng Pilipinas? Mga kaibigan, pwede po kayong mag-comment. Any reaction diyan po sa comment section tungkol dito sa pinapakita na galawan ni Roque. Ito pa. Na ang lumobo sa pinakamalaking numero ng nakalipas ng 21 taon. Hindi pa ba kayo lalabas? Hindi pa ba kayo makikibaka? Hindi pa ba kayo makikiisa sa iglesia? At iba pang mga Pilipino nagsasabing, tama na, sobra na. Pag hindi pa tayo gumalaw at pag hindi pa tayo nagkaroon ng tunay na pagbabago sa liderato at hindi pa rin marunong magiging presidente sa susunod na taon, lalaki pa yan. Lolobo pa yung numero ng mga Pilipinong nagugutom. Nagugutom na daw si Roque. Umiiyak na itong si Roque. Ang sabi nga niya, nagugutom na siya. Ay, talagang maawa naman kayo dito. Ay, ang lakas ng hangin. Wala namang bagyo. Malala na ho ito. Lalo lumalala ang tama. Hindi na rin kaya ito ng albularyo. Ating boses para sabihin, mag-resign ka na dahil wala kang kakayahan. Mag-resign ka na dahil mukhang wala ka sa tamang isipan.
Hindi mabibigyan ng lunas itong kagutuman kung ang ating presidente, ang namumuno, ay wala sa tamang pag-iisip. At binigyan na natin siya ng pagkakataon na magsalita. Kung siya nga ay bangag, wala pa rin siyang sinasabi. Ano na ngayon yan? Iyan po mga kaibigan. Sino kaya ang wala sa tamang pag-iisip? Gusto kong kunin ang inyong panig, mga mahal kong taga-subaybay. Sino ang wala sa tamang pag-iisip? Ang ating kasalukuyang Presidente Bongbong Marcos? O ito nga si Roque? Dahil according to Roque, ay wala sa tamang pag-iisip itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Any reaction? Kayo po ang bahalang mamili kung ano ang salubin nyo dito. Naniniwala po ba kayo na wala sa tamang pag-iisip itong ating Pangulong Bongbong Marcos according kay Roque? O naniniwala po ba kayo na itong si Roque ang wala sa tamang pag-iisip? Matindi o, mga kaibigan. Ano na ang nangyari dito kay Roque? Mas matindi ng patindi, mga kaibigan, ang kanyang paglala ng pag-iisip sa hindi tama at paliko-liko na kung ano-ano na ang mga sinasabi. Ayoko na nga magbigay ng anumang public opinion. Kayo na po ang bahala. Mag-iwalan po kayo diyan sa comment section. And reaction po, wag po kayong mag-alala. Karapatan niyo po magbigay ng anumang public opinion. Isang like ko sa video na ito. At si Roque ho ay hindi pa na ho nandyan ho, tago ng tago. Magising-gising po tayo dito na nakapusos na lang. At syempre malapit na rin po dito ang lumabas, ang pinakihintay na tunay na warrant of arrest ito po sa kaso niya na qualified human trafficking na yan ho ay walang kaukulang piyensa, nakakulong habang nililitis ang kaso, katulad po ng kaso ni Kibuloy at ni Alice Go. Bantayan po natin yan. Maraming salamat. Papalain po tayo lahat. Bye-bye.